Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pitsa tayo ngayon, November 4, 2021. Araw na Huwebes. Ang pag-usapan natin ngayon, base doon sa pinost ko na itong controversy ngayon involving the petitioners versus Bongbong Marcos, yung disqualification case. Tanong natin dito, magpro-prosper kaya itong disqualification case na final nila against Bongbong Marcos? O alam nila right from the very beginning na wala silang panalo dito at ginawa lang nila ito for propaganda purposes only? Yun lang. Propaganda. Or siguro, alam nyo ba, nakapagtaka, bakit ngayon lang ginawa nila itong pag-file ng disqualification case na alam naman natin na naging governor na si Bongbong pag-uwi na galing US, naging congressman, naging senador, tumakbong vice president, pero hindi nila inilabas ito. Bakit kaya? Isa lang ang rason yan. May nangangatog. Grabe talaga ang sobrang lakas ni BBM ngayon. Kahit saan sila mag-survey, basta legitimate lang na mga survey firms. Hindi yung parang fly-by-night, tsaka parang hinire lang ng isang party politiko, binabayaran. Hindi, yung talagang mga establisado na survey firms. Yung gumagamit na ng mga highly scientific na paraan. Talagang leading siya. Kung ayaw nyo maniwala dyan, doon sa mga survey yung actual talaga na pag-interview na walang cut-cut, walang daya. Talagang kahit saang sulok. Kaya nga sinabi ni the other day, ni Mike Dipumsor, kandidatong mayor sa Quezon City, sabi niya, ngayon sobrang lakas talaga ni Bongbong Marcos kahit saan siya lumingon. Kaya di natuloy niya masabi na sila ang tutulong sila ang magdadala kay Bongbong Marcos sa kampanya, kundi baligtad na ngayon. Sila na ang dadalhin ni Bongbong Marcos. Sila na ang hatakin dahil sa popularidad ni Bongbong Marcos. Now, dahil dyan, meron yatang hindi na makatulog. Siguro dahil sobrang taas sa survey, ngayon yung mga financiers, isip-isip na ngayon, di naman yan tataya doon sa patalo. Lalo na doon kay Pacquiao. Kaya mangyari dyan, kaya tama yung sinabi si kumpare niya Chavit na kawawa yung pamilya ni Pacquiao pagkatapos sa eleksyon. Yung namimigay palagi ng 1,000. Kaya akala sikat, daming tao. Sino bang hindi siya kukuyugin doon sa papalipad ng tag 1,000? Kalimutan ang COVID. Wala pala sa COVID yung tag 1,000. So, tamo, ilang posisyon ang tinakbuhan niya, hindi nila nilabas yun. Sobrang lakas talaga. Kaya, kasi, ang epekto nito, magkakaroon ng create ito ng bandwagon effect. Ang mangyari, yung mga financiers, magbigay naman sa iba yon, sa medyo mahina, sa sumunod, pangatlo, pero yung malaking bulk talaga ng pondo nila, doon nila ibubuho sa winning talaga. Ganun yun. Kaya mangyari niyan, kung talagang maka-opposition sila, doon na lang sila kay Lini. Tapos kung mangyari na, most likely naman, maging yata to eventually si Bongbong Marcos, administration candidate, the moment na mag-declare na si Sara next week, running mate niya. Alangan naman pakontrahan ng tatay niya yun. Pag nagbayad siya, di ba, tatabi yun si Bato at saka si Bongo. So, mas lalo pa yung mga financer doon, ibuhos yan kasi nambiron pa sa survey. Tapos parehong may balwarte, parehong malakas. Biro mo, pinakamalakas sa North at sa South, magsama. Tapos, dala-dala pa nung malakas sa Central Philippines. Yung pinakagitna na to, yung Cebu. Iron Lady yun si Gov Gwyn Dadalhin pa siya.
Saan pa sila? Kasi totoo, solid north. Ngayon pa kaya, sumama na rin si Chavit. Talagang mga solid north na. Ilocos Sur at saka Ilocos Norte magsasama. Tapos yung mga neighboring provinces, mga ano yun, mga Ilocano din yun. Tapos, sa NCR talagang leading si Bongbong Marcos. Tapos, pagdating sa Visayas, kung doon sabihin natin mahina siya doon, siyempre naman, Region 8, nandun yung mga Romualdez. Bit-bit nila yun. Actually, isa lang talaga ang medyo malakas yung na medyo matao din na lugar, but rich din. Isang area lang yung Iloilo, yung mga Ilonggo provinces doon, malakas ang opposition doon. So dahil dyan, siguro kabado sila, baka sakali. Kasi di ba napansin nyo, ang naglabas nito o nagpaputok nito sa media na issue na to, si retired Justice Carpio. Pero kung makita nyo dun sa mga statements niya, nag-flip-flopping Labas-pasok di siya sigurado. Parang fishing expedition. Gusto lang nila na sinusubukan lang maipasok yung kaso ni Bongbong na mapalabas nila na nag-involve yun ng moral turpitude. Kasi pag nag-involve ng moral turpitude, ground for disqualification. Now, ito ngayon pag-usapan natin. Bago yan, sasabihin ko muna doon sa kabilang parlor na di nyo ba napansin na the more ninyong iniipit si Bongbong, the more nyo sinisiraan, the more na tumataas yung rating niya. Dapat siguro mag-change kayo ng strategy. Kasi alam nyo, dahil sa mga pinagagawaan nyo kay BBM, pinapalakas lang ninyo siya lalo. The more lang siya na makakuha ng simpatya. Kasi ginawa nyo siyang underdog tayong mga mahilig sa underdog, parang sa pelikula, yung mga inaapi, doon tayo kumakampi. Ang dapat nyong gawin, i-build up nyo na lang siya na nailinin ninyo. Hindi yung lumalabas yung para siyang palaging lutang pag may interview. Tapos, pagsabihan nyo naman na hindi pwedeng magdebate na walang sagutan. Ano ba yan? Ugag talaga. Now, pag-usapan natin itong kasi pinapalabas talaga nila na tax evader, nagrally kanina sa main office ng Comelec. Pa-disqualified kasi mga akbayan naman yung nagrarally doon. Electis din yun. Ay pa-disqualified nila si BBM kasi daw tax evader. Tapos, hindi nga siya maganda tingnan kasi presidente ka na tax evader, ikaw yung maging ama ng bansa natin, tapos di mo masunod yung ganun. Pero dapat naman, pagkaisipin natin, sobrang sama naman pala niya. Ayaw niya magbayad ng tax. Pero there were parts sa buhay nila na talagang iniipit sila. Nagkaroon ng multiple cases ng taxation kasi saan ka ba makakita na yung dinimanda willing harapin yung kaso, hindi naman sila pinapauwi, nasa Amerika sila nun. Gusto nilang humarap sa kaso pero hindi pinapauwi. Sobrang tagal muna bago sila nakauwi, tapos patong-patong yung kaso. Paano mo sagutin yun? Paano ka magbayad ng tax? Kasi merong part doon na nandun pa sa Amerika noon. Tapos, ito pa. Alam naman natin na panahon ni Cory, naka-freeze yung nila, assets nila, yung mga kayamanan nila na-freeze. Pina-freeze yun. Iba na-confiscated. Kahit na wala pang sa korte. Talagang dinadaan sa kursahan. Yung ang pagkawala nila Marcos, yung mga bahay nila, kahit mga sementeryo, hinuhukay. Hinuhukay yung mga ancestral, wala talagang respeto. Tapos,
Ang sinasabi nilang ninakaw, ninakaw din nila. Eh kung maupuin si talagang mag-ano yan, saan na ba yung mga kinuha nyo? Mag-ano yung mangyari yan kung manalo yan si BBM. Sila na yun mahahabulin talagang nagnakaw ng... Kasi sabi ni Imelda, hindi naman kami nagnakaw, kami pa ang ninakawan. Hinuhukay yung mga bahay namin, pati nga mga ancestral na sementeryo. Hinahanap yung gold. In fact, yung ibang kaso nila, yung sa lupa nila, nabawi na nila, nanalo sila sa kaso sa lupa nila sa Alabang. And remember, Alabang, prime lots yun. Andiyan yung mga mayaman. Ilang hektarya yung nabawi nila. Meron pa sa Leyte, 500 hectares yata yun, almost 500 hectares na nabawi rin nila. Nanalo sila sa korte. So yan lang mga example. Pero paano ka magbayad ng tax noon? Naka-freeze yung assets mo. Hindi natin may discussion sa terms na kasi parang hindi lahat na legal terms ma-translate mo sa Tagalog, sa Bisaya. Kasi masama yung frozen assets. Pag tinagalog mo yun, pinatigas na ari yun. Freedom of frozen assets. So, hindi natin ma-translate yung ibang dito. Pero yun, ano ka magbayad, naka-freeze yung asset mo? Tapos yung iba dyan, na ipinahal, di nila masusunod. Nasa Amerika sila. So yun, dahil sobrang sama, dahil sumasama sila, pinabayaan nila yun, hindi. Na-exile kayo hindi kayo pinapauwi. Kahit gusto nyo umuwi, sinakiusap na uwi, harapin namin yung kaso. Lalo pa buhay pa yung presidente na malagaling na abogado, si Marcos mismo. Willing silang humarap. Yung gobyerno ang ayaw naman, saan ka makakita ng ganun? Willing na harapin yung mga kaso, tapos ayaw mo pa uwiin. Tapos kahit ano na pinagsasabi. So, yun lang gusto kong ipaliwanag. Tapos, usapan natin itong disqualification. Because the disqualification under the Omnibus Election Code is of a conviction of a crime involving moral turpitude. And what is moral turpitude, by the way? Moral turpitude depicts a manifest vileness and depravity of the act, and it is deliberate. But the case of Bongbong Marcos is not tax evasion. I repeat, it is not a tax evasion. It was for failure to file income tax return, or ITR, and not deliberately done or evading the filing of it. And the petitioners failed to say that a Marcos Jr. or BBM failed to do so because his family was on exile. Now, I will clarify that failure to pay income tax and failure to file income tax return are two different things. The former is punishable by imprisonment, and the latter is punishable only by fine lang. Okay, fine. At dito siya na-convict, fine lang ang penalty, kaya hindi siya nakulong. Now, ang pinipilit ng mga petitioners na convicted daw si BBM. Tama naman, na-convict siya doon sa kaso ng failure to file income tax return. At nag-fine naman siya, pero dapat tiningnan ng mga petitioners yung copy ng decision ng Court of Appeals kung may accessory penalty ba nakalagay doon na perpetual disqualification from holding public office. Kasi walang ganyan nakalagay. Walang ganyan nakalagay doon sa resolution ng Court of Appeals. Yung may hawak ng kaso ni Senator Bongbong. Yun dapat ang nilinaw na. Wala doon kung nakalagay sana doon, di na rin siguro tatakbo yun. Kung nakalagay yun doon sa desisyon, sa accessory penalty na disqualified na siya from holding public office. Nakalagay yun, perpetual disqualification. Paano rin naman siya maglagay yung doon, ang Court of Appeal sa desisyon na ganun, wala pa naman sa posisyon si Bongbong noon na nagdesisyon yun. Kasi nung perpetually disqualified nila. Kaya nakalagay lang talaga doon, fine lang.
Nanalo siya doon sa 4 na tax evasion case, yung failure to pay income taxes, acquitted siya doon. Kaya walang kulong kasi kung doon siya natalo, makulong siya. Tapos magbayad pa. Dahil nga doon siya na-convicted sa failure to file income tax return, which is iba naman yun doon sa failure to pay taxes or income tax, yun doon, walang time, prison time yun. Ano lang yun? Fine lang. Kaya nagbayad naman siya agad-agad doon. Fine nga lang yun. 30K nga lang pinabayad at binayaran naman niya agad. Kaya nga hindi siya umapila sa Supreme Court kahit hindi niya, hindi siya umapila sa Supreme Court doon kasi kontento na siya doon. Willing naman sila magbayad. Fine. Nag-fine sila, 30,000 lang naman eh. Kano lang sa kanila yun. So, alam nyo, paano ba man may hinanapan nila ng kulong doon? Wala namang kulong. Kasi hindi nga siya na-convicted doon sa failure to pay income tax. Pero sa ITR siya, doon siya na-convicted. Hindi na kapag-file na income tax return. Iba yan doon sa failure to pay income tax. Nanalo siya doon. Kaya ang nangyari, penalty niya, pinabayad lang ng 30,000. Kaya hindi na siya umapila sa Supreme Court, okay na siya. Kaya dahil doon, di mo na pwedeng baguhin yun kasi nga, sa tagal na noon, yung desisyon na hindi ka mag-apila, wala ka motion for reconsideration, wala na, maging na yun, pag-lapse ng mga ilang days, maging final ang inexecutory, yun pa kada ilang decades na. Kaya di na pwedeng baguhin yun. Nakalagay lang doon, fine lang, okay fine, wala na. Wala namang kulong nakalagay. So ano yung pinipilit nila? Anong pinagsasabi nilang involved ng moral turpitude? So, actually kahit nga hindi binayaran yung penalty, hindi pa rin nakukulong si BBM doon. Kaya nga lang, mayroon siyang utang sa gobyerno. Pero hindi siya makulong noon. Kasi nga walang penalty na kulong. Fine lang. Kaya nga, fine lang kami. Ito, sa tingin ko naman, parang hindi naabot ito sa yung full-blown hearing o i-discuss pa nila to by the merits. Tingin ko, hindi na ito aabot kasi malamang madidismiss tong basura na petition kasi matiteknikal ito. Because the petition to cancel the certificate of candidacy of former Senator Bongbong Marcos was filed beyond the 25-day period specified under Section 78 of the Omnibus Election Code. Hence, it will be dismissed. Because, remember, BBM filed his Certificate of Candidacy or COC on October 6. So, dapat nag-file ang petition ang mga petitioners para ma-disqualified si Bongbong Marcos o makansila yung COC niya noong October 31. Ang kaso nag-file sila ng petition November 2, which is beyond the 25-day period na prescribed doon sa sa Section 78 ng Omnibus Election Code. Now, sinabi ko na kanina, ang dami pang mga basurang argumento doon sa petition nila. Just to mention some, yung sinabi nila, parang yung petition na palas ng nag-megapone, nagrarally, na palagi na sinisigaw. Parang kasi mga leftist din naman yung nag-file eh. Kibali, umako doon na sila yung mga petitioners. Ang daming basura talaga ang argumento doon. Maliban doon sa yung mga reference nila, yung mga exhibits nila, yung mga newspaper clippings, hindi naman matanggap yun. Cite sila ng mga libro doon, pati pang Guinness Book Records, di naman ebidensya yun. Tapos, kaya kung nasabing daming basura ang argumento, i-mention ko lang yung iba, yung sinabi nila na, hindi kalagay doon, dapat ma-disqualified si BBM kasi maraming human rights abuses during martial law. Ano kinalaman niya sa martial law? Doon sa COC niya? Siya bang presidente noon? Ang layo. Kaya basura. Tapos sinabi pa, dapat ma-disqualified si BBM
kasi maraming corruption noong martial law time. Dapat daw siya, ano kinalaman niya doon sa martial law? Hindi man konektado yun doon sa COC niya. Pa-disqualified nila yung namatayin niyang ama. Wala naman, layo talaga, walang connection. Anong connect doon? Kinalaman niya doon sa martial law. Wala talaga doon. Dapat lang i-prove nila na meron nga nag-involve ng crime involving moral turpitude yung desisyon na kaso wala fine nga lang acquitted nga siya doon sa failure to pay income tax. Na-convicted lang siya doon sa ITR. Wala namang kulong yun. Kaya ang dami talagang basura yung sinisingit doon sa petition nila. Ano naman ang kinalaman nga ni BBM sa mga pinagsasabi nila na marami daw corruption nung panahon ng martial law? Idugtong nila doon sa COC. Wala. Kaya yung mga argumento nila, kung ako lang nun, tatlo lang ang sagot ko doon sa mga pinagsasabi nilang basura. Tatlong litrang I lang. Meaning, immaterial, irrelevant, impertinent yung lahat ng mga sinabmit nila doon as ground for disqualification ni BBM. Tatlo lang na I. Immaterial, irrelevant, and impertinent. At sa Tagalog, 3 bilang din. 3 bilang ang sagot natin doon. So, pinagsasabi nila doon sa petition nila. 3 B, meaning basura, basura, basura. Kainin yung basura ninyo. Thank you very much and good evening once again.